So dito sa time ni Noah kasi, nung na-divide na. So, nung na-divide, ibig sabihin, may tinatawag Gentiles. Kasi yung word na Gentiles is nations. Nations. Abraham, na ito? Yung pumili ng Panginoon eh. Yung kay Abraham. Sige, parin na siya. Abraham. Na to? Ang Panginoon, nangako na siya sa lahi na lang ni Abraham. Ibig sabihin, may may distinction. May na. Kumbaga, distinction na dito. So, ito, wala pa ito. Sa time ni Noah, tinatawag ng Gentiles yung na-scattered. Basahin nyo sa chapter 10 ng Genesis. Chapter 10 ng Genesis, verse 5. 10:5. Genesis. Kasi ito yung resulta nung na-divide yung mga lingwahe, mga land, o yung mga ganon. So, ang tawag doon, hintel. Ang tawag doon, kasi nations, ang ibig sabihin ng Gentiles kasi nations, na i-describe na wala silang Diyos, walang pag-asa. Dito sa 10:5, pakibasa. From this, the coastline people of the Gentiles were separated into the lands, everyone according to his knowledge, his language, according to the family. So, yun yung Oo. Ang tawag doon, since na-divide sila, hintel ang tawag doon, hintel. Ngayon, nung ang Panginoon nangako kay Abraham, ibig sabihin, ang Panginoon nakafocus na lang dito. So, ito yung God of Abraham. Nung ang Panginoon nangako kay Abraham at saka yung God of Abraham ay dito na lang. So, ibig sabihin, sa kanila wala. Kaya, ang description na sa hintel, without God. Kasi ang Panginoon nakafocus na lang sa lahi ni Abraham. Ang God, kaya God of Abraham, God of Jacob, di ba napansin niyo? I am the God of Abraham, the God of Jacob, the God of So, ibig sabihin, sa kanila ang God, sa kanila lang, wala dito. So, na-describe ni Apostle Paul, dito sa, nung inireveal ang dispensation of, dispensation of grace. Okay, so, ito si Apostle Paul. Kaya sa time pass, alam ni Apostle Paul, tayong mga Gentiles without God. Time pass, Gentiles without God. Kasi ang God ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, ni Jacob ay dito lang. Wala dito. So yun yung sinabi ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 2, 11 and 12. So, yun yung reason. Kaya tinawag sila ang hintel without God. Basahin natin ha. Sige. Para makuha. Kasi minsan itatanong sa inyo yan eh. Itatanong. Kaya ang doon, kailan ang Gentiles, kailan lumabas ang pangalang hintel, pupunta kami sa Genesis 10:5. Tinawag lang silang hintel nung nagkawatak-watak na sila. Nung nagkaroon sila ng iba't ibang dialect, nagkaroon sila ng pumunta sila sa iba't ibang lupain, hintel pa ang tawag doon. Hintel na ang tawag. So, bigat pa kailan parang lumalabas po yan, ay parang naging ang start ng nila ay one group pa rin. Nung hindi pa sila na-divide, sa time pa dito, isang group pa lang. One group. One group, hindi pa na-divide. Pero ang nangyari ay hindi nila nasunod yung command ng Panginoon na to replenish the earth. To replenish the earth and subdue it. Ang ginawa nila na nasa isang lugar lang sila. Nagpatayo pa sila ng tore na para hindi daw sila magkawatak-watak, hindi sila mapunta sa iba't ibang lupain.
ang ang utos ng Panginoon ay multiplication. Tignan niya sa chapter dito pa nga dito muna tayo sa kay panahon ni Adam. Sa chapter 1 muna tayo. Originally mayroong command ang Panginoon sa Genesis 1. Dito sa verse 28. Be fruitful and multiply. Sinabihan niya yung tao. Sige. And God blessed them. And God said unto them, Be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, Oh. and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. Alright. So, yung generation ni Adam ay nag-end doon sa flood. So, ibig sabihin, nawala. Hindi sila nakapag-multiply. So, yung sinabi ng Panginoon kay Adam, inulit niya kay Noah. Genesis tayo, chapter 9, verse 1. Inulit lang niya kasi sila na lang ang naiwan. Yung generation ni Adam, nawala. So, hindi na tuloy. Kaya yung instruction ng Panginoon kay Adam, inulit niya kay Noah. Pakibasa, yung sa 9:1. And God blessed Noah and his sons, and said unto them, Be fruitful, Be fruitful and multiply. So, nag-multiply sila. Ang nangyari na nag-multiply, nasa isang lugar lang. So, ang instruction ng Panginoon, multiply and then replenish the earth, nasa isang lugar. Kaya, ang ginawa ng Panginoon para matupad yung instruction, dinivide yung dialect. Kaya na-scatter sila. Ang tawag na sa kanila, Hintel. Bakit? Kasi ang Hintel kasi ang ibig sabihin, nations. Nations. Ha? Oh. Kasi yung command hindi nasunod. May command kasi. So, tignan niyo yung sa chapter 11 ng Genesis. Ito po, sa chapter 11 ng Genesis, 1 to 10. Basahin niyo 1 to 10 para makuha niyo yung kung anong Genesis 11, 1 to 10. Yung sa isang lugar lang sila, ang instruction hindi nasunod. So, ginawa ng Panginoon para matupad yung sinasabi niya, i-divide yung dialect. Kaya napunta sila sa iba't ibang lugar. Ang tawag sa kanila, Hintel. Okay? Ngayon, after nang na-scattered sila, ang Panginoon, pumili na lang siya ng isang tao at doon siya mag-focus sa linya ng taong pinili niya. At ito nga si Abraham. Kaya pagdating sa chapter 12, tignan niyo, chapter 12, 1 to 3. Ito na. Nakafocus na lang siya dito. Na kahit anong mangyayari, ang Panginoon nangako sa bayang Israel ay dito lang siya nakafocus na. Hanggang sa paghahari niya, yun yung focus na lang niya, Israel. Ito na yung focus niya. Kaya kahit ang Israel ay napunta sila sa Egypt, di ba? 400 years sila, tama? Kung totoo siya, nagkasala sila. Pero since ang nangako, pinabalik ulit sila. Pumunta sila ngayon sa Canaan. Anong nasa Canaan sila, hindi din sila tumagal. Anong nangyari? Na-captive sila sa ibang bansa. Pero ang goal ng Panginoon, maibalik sila, kaya dumating si Jesus. Dumating si Jesus para pabalikin sila. Pero may mga ilan na mga bumalik, kaya yung tinatawag little flock. Pero pagbalik ng Panginoon, itong Israel ay maigather ulit. Pagbalik ng Panginoon. Pero noon, yun yung purpose. Okay, kaya pinapangaral yung tungkol sa kingdom.
through repentance. Bago pa ang Israel, ang tawag sa mga tao na na-scattered sa iba't ibang lugar ay Gentiles. Then, sabi ni Apostol Pablo, ang mga hintil without God, without Christ, dahil ang God ay nakafocus na lang sa Israel. So, ibig sabihin, kung ang God ni Abraham, God of Isaac, God of Jacob ay dito lang, sa mga hintil, wala. Kaya, ang description sa kanila, without God. Without Christ. Meron pa rin No po. few people no, na may favor ang Panginoon doon sa Gentiles. Meron pa rin. Pero, ang purpose doon, ang purpose pa rin para sa Israel. Ang purpose. Kaya ang Israel, sila yung pinili ng Panginoon na magiging blessing dito. Sila yung channel. Doon sa Genesis chapter 12. Pakibasa, 1 to 3. Sige. Now the Lord had said unto Abram, get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto the land that I will show thee. I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be blessed. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth. Nakita niyo? So, yun yung promise ng Panginoon kay Abraham. Okay, na yung kanyang lahi ay magiging blessing sa ibang bansa. Kaya yun yung sinabi ni Pablo na in time past, Gentiles without God. Kasi nga, identified ng Israel lang ang may God. Nakakasar? Yung Israel ay si Abraham ay nung hindi pa siya kilala ng Panginoon, ibig sabihin, kasi nung kilala siya, umalis ka dyan, sabi niya. Galing siya sa lupain ng Okay. di ba mga Gentiles, iba't ibang lugar na na-scattered sila, di ba? Napasama ko siya dyan. Nandito siya. Kaya Gentile, kasama siya Gentile. Nung na-scattered, and then, pumili lang sa Or, di ba? From Or, halimbawa, ito yung lugar ng Or, dito galing siya, pinalabas niya ng Panginoon, kasi mayroon siyang ipinangakong, Sunod siya doon sa place na kung saan nagkaroon sila ng tao ay hindi yung na-scatter ng mga tao ay hindi yung naiwan siya. Hindi, kasi yung, During the time, wala pa si Abraham. wala pa. During the time. Ayun, yung pagtayo ng Babel. Tower of Babel. Yung Tower of Babel, nung nag-scattered lang sila. So walang yung lugar natin tayo ng Tower of Babel ay walang naiwan. Yung may naiwan doon, pero hindi doon galing si Abraham. Kasi yung Tower of Babel ay sa yung tawag doon is Babylon, yun yung lugar ng Babylon. Sa Bible, mayroon pa rin yung Babylon yung pinagtayuan nila ng Tore, Babylon yun. Pero hindi doon si Abraham, kasi si Abraham sa Or na siya tignan natin kasi sa verse 1 ng 12, now the Lord had said, and get thee out of thy country and from thy kindred. So from thy country, saan siyang country? Genesis chapter 11 verse 28. 28, pakibasa. Buhay pa si Tera nang namatay si Haran sa kanyang sariling bayan ng Ur, Ayun, sa Or. Chaldea. Ayun, and Abraham and Nahor talked to God. So yan, and then pagdating sa 12, pinaalis siya doon. Pinaalis siya ng Panginoon. Siya yung pinilaan doon ng Panginoon, nagbigay ng promise. So ibig sabihin po doon, Verse 31. ay kabilang doon sa natawag na Gentile. Gentile. Verse 31. Sige, sa 31, sige. Umalis si Tera sa bayan ng Ur, Chaldea, kasama ang kanyang anak na si Abraham, ang asawa nitong si Sarai, si Lot, na anak ni Haran, papunta sa Kanaan. Ngunit nang dumating Yan. sa Haran, pinangalan nila yung lugar na yun na Haran din, nung panisa sa pagitan ng all boundary ng Kanaan. Sa taas, north part.
Ayan. Dinala nilang Kaya yun yung promise ng Panginoon. Umalis siya dun sa dinala siya dun sa land of promise, yung Canaan. yung pagitan lang, boundary lang. Boundary. Pero hindi pa mismo Canaan. Abraham ay nakabilang sa tinawag na Gentile. Yes, kasama siya. Kaya nung yung Abraham na Abraham lang, Gentile name yun. Gentile name. Kaya pinalitan ng Abraham. So, para siya yung tinatawag na father. Doon lumabas na yung Israel at chosen people. Doon na. Yun. Okay? So, from Abraham to Abraham. Mayroon akong record din dito eh. Alam sila naman yan, ay nandun na rin sa kanila yung kaisipan na kaya nga sinabi nila, let us create build the tower kasi para may To reach. access sila sa heaven. Oo. At nandiyan na rin yung kaisipan nila tungkol sa Diyos. So, Mayroon na. Mayroon na. May kaisipan na talaga sila doon. Pero yung unity nila, man-made kasi yun. Man-made lang. yung kaisipan na kilala nila. Alam nila na may God kasi gusto nilang sa pamagitan ng tower. Gusto nilang i-reach out that Oo. with their own initiative. Oo. Yung man-made. May na sila, may idea na sila doon. So, ibig sabihin, dyan, hindi po ba matatawag na yung mga Gentile na without God ay hindi exactly talaga na without God kung hindi talaga tinakli nila ang Diyos. Ang nangyari kasi, nung ang Panginoon ay nakafocus na lang dito. Pero yung before ito, mayroon na silang idea. Mayroon na silang idea. Before ang Panginoon pumili, Yun ang Gentiles ay mayroon na silang yun ang idea na may God. yun ang purpose nila yung tower kasi to become near to God. Oo. Kasi may idea na sila. Kaso lang iba. Man-made. Iba yung kanilang wala namang utos na ganun din. At yung idea na ganun. Pero mayroon silang idea na mayroon talagang God. So nagkaroon lang ng tinatawag na na-describe lang na sila without God nung ang Panginoon dito na sa Israel. Kasi hindi na sila binigyan ng pansin ng Panginoon. Oo, hindi na. Ito na lang. The purpose is bakit pinili lang yung Israel o Abraham? Actually, ang doon, ang nangyari kung bakit, punta tayo sa Romans 1 na i-describe doon, na sila ng mga mga imahe, mga kumbaga kung ano lang yung mga gusto nilang sambahin na lang. Isipan. Sila sa Yung human man-made na God, ginagawa nila yun instead of the Creator, instead of worshiping the Creator, sa kanila kasi creation. Yun yung dahilan na sila ay nireject. Kaya ang Panginoon, pumili na lang dito. Tignan niyo sa Romans 1. Kasi yun yung ang connected kasi doon sa that time. Romans 1 tayo ha. Okay. Romans 1. Sige, start na lang basahin sa sa 19 to 21. Because that which may be known of God is manifest in them, for God hath shewed it unto them. For the invisible things of Him from the creation of the world. From the creation of the world, dito yan. Dito yan. Yun yung scenario kasi dito eh. Sige. Clearly seen, being understood by the things that are made, even the eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Ayan, tuloy. It's because that when the new God, The new God. they glorified Him not as Di ba? God, neither were thankful, became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Tapos 22. Professing themselves to be wise, they become 23. and change the glory of the Change the glory of the uncorruptible God. like a corruptible man. Yan yung scenario dito.
Yan yung scenario dito. Kaya yun yung reason na ang Panginoon, dito na lang siya. Kasi minsan ano eh, parang kung ito na lang yung gagawin natin, minsan din, ito lang, narinig ko lang, na ginagamit din ito sa Romans, yung patungkol doon mo sa bakla, sa tumboy na change yung pagkalala. Ito, Oo. hindi naman yun ang context doon. Yung ginagamit yan eh. Yun nga eh. So, Yung out of the that context. change ng identification. Ayun, yung pagkalala sa kanila. Kaya, At maging yung mga Israel na na set aside or na ang tawag doon yung naging unbeliever na rin sila. Kaya dito po Israel and Gentiles na kung maniniwala magiging body of Christ sila.